Oh. Eto, pag-usapan natin ito, isa pang comment ni VP Sara Duterte na pinuna ng Malacanang. Pero alam mo, malaman ito kasi ito yung tungkol sa gera. Alam mo, this is something hindi po biro ito. Pero ako, sabi nga nila, if you are a Bible-believing person or Christian, hindi na so nakakagulat itong Iran and Israel na labanan. As a matter of fact, it was in Genesis. It is part, imantakin mo the first book of the Bible, ito'y sinabi na it will happen that someday Iran and Israel maglalaban-laban. Malalim na paliwanag po ito. Ito po yung inaaral natin ngayong patuloy. Tinitingnan po natin yung mga biblical prophecy about the war between Iran, Israel, and the US and the other countries. Kaya itong mga nangyayari to, hindi na po ito nakakagulat, lalo na po sa mga nakapag-aral po ng Biblia ho. Ito ho'y parte na ho ng prophecy. Kaya nga, ang sabi dito, di ba may part doon na sinabi ng Panginoon na huwag kayong matakot dahil mangyayari ito, mga wars na ito, and huwag kayong matakot. God has not given you the spirit of timidity but power, di ba? So wag ho tayong matakot. But matindi ho ito in a human masabi nating impact. Government, matindi ho ito. Maghihirap po ang bawat bansa. Remember, gasoline country pa rin tayo. Ito yung sinasabi nating patay tayong bata tayo. Kasi at least yung iba naka-transfer na sa electric cars, electric vehicles. Marami. Ako sa China, alam nyo ba doon, meron ngang lugar doon na pinagbabawal na hindi ka na makakakuha na registration kung gasolina pa yung sasakyan mo. Or, times 2 o times 3 yung babayaran mong rehistro pagka di gasolina ka pa. Kaya nga ngayon, nakikita mo sa mga kasi nagtitingin-tingin ako sa feed ko, lumalabas sa YouTube, lahat ng EV cars na galing China, wow, pati Huawei meron. Ay hindi, Xiaomi pala, Xiaomi. Ang lupit. Tapos kinukumpara nila sa mga European cars. Walang binatbat. Ang gaganda. Hindi lang yan, kahit to sa Japan, napakarami din po niyan. Di ba? At kahit to sa Amerika, naalala ko nung nagpunta ako San Francisco, merong mga futuristic doon, Tesla, na walang driver pero taxi. Sabi ko, hindi pwede sa Pilipinas yan. Sa San Francisco yun. Sabi ko, hindi pwede sa Pilipinas yan. Bakit? Walang hold upin yung mga hold upper. Gago! Mantakin mo kunwari pag sa kanyang taxi. Hold up to! Ay, putang ina, wala. Baka atake sa puso yun. Hindi pwede sa Pilipinas. Tsaka mantakin mo, di ba? Walang driver. Bigla may sumingit na motor. Patay ka! Hindi naman kagad sabihin na natin malakas. Hindi kasi alam mo, meron naman yung aking four wheels, kahit pa paano, meron ganong system na yung nagpepreno mag-isa. Pagka merong merong malapit, yung magugulat ka kasi bigla magpepreno ng ganon. Nakakagulat minsan yun Kasi biglang titigil yung nasa harapan mo. Pati ikaw, mas nauuna pa yung response niya sa'yo. Titigil talaga. Kaya lang, hindi niya nadidetect pag tao bigla yung tumawid, mabilis na tawid, o di kaya motor, medyo may delay ng konti. Kung malaki-laki, walang delay. Yeah? Sa atin pa naman, hindi lang motor, may pedicab, kung ano tumatawid bigla may aso. Aso nga atras. May ganung aso Ngayon tumawid na bilang umatras. Ganun Kaya hindi sa atin. Kawawa talaga tayo dito mga kababayan pagdating na itong gerang nangyayari ngayon. Wala po tayong pinapanigan pero sa tingin ko kasi medyo magulo itong pagpasok ng Amerika. Kasi ngayon nga nangyayari, pumasok Amerika tapos merong breaking news lang ito habang ginagawa natin tong video na ito, may breaking news. Yung Iran nag-launch ng 6 missiles
toward US base in Qatar. Kaya merong explosion sa Doha. Grabe, no? I cannot imagine kasi dyan tayo naging OFW dyan sa Qatar eh. Ibig sabihin, damay na ibang bansa dito. Diba? Kasi nga, nandun yung base ng Amerika. Eto makinig kayo. This is really bad. I'm telling you. Asan pa ba ang base ng Amerika? Bakit ba sila nagkakaroon ng base? Kasi nga naman, hindi kakayanin yung, hindi ho lahat ng missiles, jet o whatsoever, kakayanin ng Amerika from going to the other countries. Minsan talaga dumadaan doon sa mga bases nila. Kaya nga itong Iran, ito breaking news lang ito. Ano binomba yung Amerika? Malayo yun. Although kakayanin naman siguro ng ilang missiles nila pero hindi ho lahat. Kaya anong ginawa nila? Ang binomba nila, Qatar. Maybe, I do not know. I do not know kung doon ba nanggaling yung pinambomba ng Amerika sa Iran. Kaya yun ang binomba nila. We do not know. But the point here, sana hindi tayo madamay. Ang problema kasi si Bongbong Marcos, inilagay yung ibang mga missiles dito. Pinupuna ito Itong komento ni BP Sara Duterte na ba't daw siya nagkomento na hindi naman natin kailangan ng missiles. Pinupuna ng mga ulul at sinasabing, kita nyo na, anti-China. Tang-inan, tanga talaga. Ay, sorry, hindi pala anti-China. Pro-China daw si BP Sara Duterte. Hindi, di ba? Porket ayaw niya lang yung missile ng Amerika sa Pilipinas, pro-China na? Anong kababawan naman yan? Ako wala akong pakialam sa China. Galit niya ako sa mga China. Nagmamahala ng mga presyo dito sa Pilipinas pag nandiyan ang mga yan Ang sisiga pa niya. Wala akong pakialam sa mga na yan. Ang punto ko lang dito, tama si BP Sara Duterte dito. Madadamay tayo. Sa tingin nyo hindi alam ng Iran na may missile lang Amerika sa Pilipinas? So pagka nagkagulo, alam nila na isa tayo sa mga panggagalingan na missiles. Sa tingin nyo, hindi tayo bobombahin? Ito, example na. Qatar po, binomba. Ito, baka akala ninyo, ako'y nagsisinungaling Ito po Ito, ayan Ayan na po ayan. Di ba? Ay, sus. Chotomate. Ay, naku, nawala. Grabe po yan, mga kababayan. Ay, grabe. May video pala. Yang si Kevin Steele. Steele ba pag-pronounce niyan? Former 12 News, Skark TV, Walk TV, anchor yan. Legit na na anchor yan. Journalist o kung ano mang media tawag nyo dyan. Ayan at meron po yung video. Nakita ko nga shinare din nung grabe, sabi ko. This is not nice. You know why? Kasi may missile tayo Sorry. Eto, i-play natin ito Pinuntirya ni VP Sara ang foreign policy ni PBBM. Hindi ran daw handa ang bansa sa anumang gera. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwenestyon ni VP Sara ang foreign policy ng Marcos administration. Sa Free Duterte Now rally sa Melbourne, Australia, sinabi ng bise na dapat magkaroon ng independent foreign policy ang Pilipinas, imbes na pumiling sa Estados Unidos na partikular niyang nakita sa usapin ng West Philippine Sea. It is stated in our constitution that we should have an independent foreign policy. That do not lean to a foreign power, that do not favor US or do not favor China.
Kinundi na rin ng bise ang pagpayag ng administrasyon na makapasok sa bansa ang missile systems ng US. Abril noong nakaraang taon nang i-deploy ang US Typhoon missile system na nasundan pa ng anti-ship missile system noong nakaraang buwan. Hindi mo naman away ang away nung isa. Saan mo gagamitin? Ano ba ito, Madam BP? Tungkol ba ito sa mga vlogger na nag-aaway? Hindi nyo naman away yan! Away yan ng mga magjojowa! Malalim ito sinabi ni BP Sara. Pasok pati sa mga nag-aaway ng jowa eh. Oh, para sa mga vlogger dyan ha, may mensahe daw si BP Sara Duterte. Hindi nyo away yan, away na mga magjojowa yan. Huwag nyo nang pakialaman. Sausaw kayo ng sausaw eh, kaya gumulo eh. Hindi ba? Sorry naman. Sorry na. Iba pala. Away pala yan ng ano. Tama naman si BP Sara dito. Hindi natin away yan, away nila yan. Bakit tayo nakikisawsaw? Yung missile. Sino ang gigira sa Pilipinas? O yun, tama naman yun eh. Alam mo kung wala tayo, kung we are an independent, kaya nga tama siya sabi niya, independent foreign policy. Kung tayo independent mga kababayan, hindi, wala namang gigiras. Anong pakinabang nila sa atin? Kukunin nila yung mga kamote rider tsaka kamote driver sa atin. Yan ang marami sa atin eh. Yan ang resources natin eh. Tayo nagpo-produce ng mga kamote rider at kamote driver. Yan talaga. Oh. At saka mga kamote traffic enforcer. Yan, marami tayo niyan. Oh. Yan ang kukunin nila sa atin. Walang interest yan, sakupin tayo. Sino ba mo Ito, pakita natin yung ano. Ayan. Grabe, no? Oh. Ayan. Kaya yung mga nagsasabing gina-justify pa nila na okay lang maglagay ng base sa Pilipinas ang US. Naku po. Hindi ko magets eh. Sorry I'm not anti-US. Gusto nga natin si Trump eh, pero we are not anti-US. The point here, yung ating bansa hindi dapat sumasali sa ganyang eksena. Bakit kanyo? Ano ba sa totoo lang anong pakialamang meron tayo sa kanila? Tangina, pahirapan niyang kumuha ng visa eh. Pinahihirapan tayo kumuha at pumasok sa bansa nila. Tapos gusto pa natin sila pagbigyan dito na sige unless kumikita tayo sa kanila. Hindi natin alam kung kaninong bulsa napupunta yun. Yung mga bases nila dito ngayon, yung mga training kuno, baka naman may kumikita. Oh. Yun lang ang pakinabang. O baka naman merong bank account na nakuha na. Kaya natin kailangan tulungan ng Amerika kasi may kukunin tayong pera sa Amerika. Ganun ba yun? Gago! Hindi, tell me, anong pakinabang natin? Sige nga. Sige nga, sa totoo, kawawa pa nga tayo eh. Kung sakaling, alam nyo ba, ito nakakatawa Nakakatawa kasi yung Amerika humingi pa ng tulong sa China. Tapos tayo kinreate na makipag-away sa China. Mantakin mo, yung Amerikang nag-uudyok sa atin na awayin natin ng China, yung Amerika humihingi ngayon ng tulong sa China para sa Iran. Tayo, sandali, pagkatapos mo kaming pag-awayin, ikaw, lalapit ka doon? Babay, parang istorya talaga ng mga vlogger to Mantakin mo, i-push kayo ng mga dito ako natawa eh. Parang ganun ang ginawa ng Amerika. Sa bagay, taga-Amerika nga naman yun. Kasi, binuyo niya yung mga Duterte supporter na awayin. Ay, no, kasi ganito, nagpakalat, ganyan. Tapos, nung nagsalita si BP Sara Duterte, biglang nanahimik na. Biglang iniwan kayo si ere. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, napagsabihan na ako, kaya hindi na ako magdadadaldal. Pagkatapos mo udyukin, awayin yung ibang Duterte supporter. So, ano nangyari sa kanila? Naiwan sila sa ere. Nagigets niya. Kahit sigurado kami, ang daming pa, may mga, bye na sa'yo, banat bye. Banat bye.
Pusta ko sa'yo, babalik din yan, oh. Ang daming nagganyan sa akin noong 2022. Ay, tama, 2022. Hindi ka nag-Marcos? Bay ka na, bayad na, bugaw, ganyan pa. Kalbo. Tapos, nung nabudol, umiiyak. Sorry na, banat bay, nabudol kami. Sabi ko, tangan nyo eh. Nagpabudol kayo eh. Diba? Totoo naman eh. Wag na, aminin na natin, nag-sorry kayo. Ibig sabihin, talagang nagpabudol kayo. Sorry na, banat bay. Balik na ako sa Banateros. Tapos eto na naman kayo. Kung sino yung budol sa inyo nun, nagpabudol na naman kayo. Tapos biglang iwan kayo ngayon sa ere. Parang ginawa ng Amerika sa China. Ay sa Pilipinas, pagdating sa China, awayin nyo yung China, bibigyan namin kayo ng ano, kasi ang ano nyo, ito, bigyan natin ng mga practice, mga training, mga bala, mga baril, bla bla bla, ito. Tapos di ba nilagay pa yung kanilang parang napakalaking barko? Tapos, etong nagegera na, pinaalis na yung barko. Sino naiwan ngayon? Di tayo. Pag nag-away-away na sila, sinong maiiwan? Di tayo. Pag binomba, sino maiiwan? Tayo pa rin. Tapos sila, bati na sila ng China. Humingi na nga ng tulong sa kanila eh. Humingi na ng tulong sa kanila para labanan itong Iran. Saan tayo napunta? Kung sana, again kung sana wala tayong inaway, nakipag-usap tayo, diplomatic usap lahat. Again ulitin ko, hindi po ako nagsasabing hindi dapat natin proteksyonan yung island. Wala ako sinasabing ganun. Pero in diplomasya, kesa yung hate China ang pinakalat, diplomasya. Kasi nga, sa ganitong klaseng gulo, kailangan natin ng diplomasya. Hindi tayo dapat sumausaw. Dahil hindi natin kakayanin. Ganito lang tayo, ang liit-liit natin. Isang, ewan ko kung anong ilang bomba lang ang meron dito, wala. Lusaw tayo. Kawawa tayo. Tapos nandito pa yung mga exercise na yan ng Amerika sa atin. Ay, paano kung dito manggaling yung bombang ibomba sa kanila? So, tulad, magiging ganito rin tayo. Ayan, magiging ganyan tayo. Ayan. Kakayanin natin? Harangin natin yan? Kaya bang harangin ng mga akbayan yan? Gumawa kayo ng sasayaw kakanta-kanta dyan? Kasi gumawa pa sila dyan sa dagat yung kakanta-kanta sayo. Sige, harangin nyo, kantahan nyo yan Kantahan nyo, hanggang maharang nyo. Kaya? Kung hindi, shut up na kayo. Huwag na tayo makipag-away. Hindi tayo dapat makikipag-away. Hindi natin to laban. Laban nila yan. Huwag tayo sumali. Sana lang, ganun, maging independent tayo, which is yun po nasa konstitusyon. Diba? Independent foreign policy. Hindi, pro-China ka. Independent nga Anong hindi mo maintindihan sa independent? Independent sa lahat Pati ho dito sa mga incheck. Independent, sarili tayo. Wala tayong kaaway, kaibigan natin lahat. Dapat ganun. Ganun ang ginawa ni Duterte, di ba? Friends to everyone. Kailangan kunin yung bank account sa Amerika Ewan ko sa inyo. Anyway, maraming salamat po. Update po tayo sa mga susunod na breaking news. Bye-bye po. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera
Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming